Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Sister Lynn Abiliera ng CRC Balayan, Batangas. Samahan ninyo po ako ngayon dito sa programang Tinapay Mula sa Langit, pang araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Bago po ako magbahagi, samahan ninyo po muna ako sa ating maikling panalangin. Panginoon, pangunahan mo po ako sa pagbabahagi ng inyong salita. Bigyan niyo po ako ng karunungan at tamang pananalita. Naway yung Espiritu ang kumilos at umabot sa puso ng bawat nakikinig. In Jesus' name, Amen. Ang title po ng ating pag-aaralan sa araw na ito ay Describing Life Under the Canaanite Oppression. At ito po ang babasahin po natin ang salita ng Diyos sa Judges chapter 5:6-8. Ito po ang unang talata. In the days of Shamgar, son of Anat, in the days of Jael, the highway were deserted, and the travelers walked along byways. Village life ceased in Israel, until Deborah arose a mother in Israel. The Jews knew gods, then there was war in the gates. Not a shield on a spear was seen among 40,000 in Israel. Ang describing life of Canaanite oppression ay naglalarawan ng buhay ng pananakop ng mga Canaanite. Ang mga talata na ito ay parte ng Song of Deborah, isang awit na pumupuri sa Diyos sa kanyang pagliligtas. Subalit, bago ang tagumpay, ipinapakita nito ang kalagayan ng Israel sa ilalim ng pananakop ng mga Canaanite. At dito natin makikita ang mas malalim na aral tungkol sa kainahan ng tao na kapag wala ang Diyos sa kanilang buhay, takot at kawalang lakas ng bayan. Sinasabi sa versikulo 6 na ang mga babae sa Israel hindi nagtutunaw ng tubig sa mga balon at walang manggagawa sa bukid o pastulan. Ipinapakita nito ang takot sa kaaway ay naging dahilan upang huminto ang pang-araw-araw nilang pamumuhay. Ang mga tao, kapag natatakot o pinanginahan ng loob, nawawalan ng sigla at kahit simpleng mga gawain ay nagiging imposible. Sa ating panahon, pwede itong tumukoy sa mga sitwasyon kung saan tayo ay natatakot o nangihina dahil sa mga problema. Takot sa hinaharap o pang-aapi ng iba. Kawalan ng pamumuno at pagkakaisa. Sa versikulo 7-8, binabanggit ang kawalan ng leader at ang kawalan ng lakas ng mga tao. Dahil sa pamumuno na mahina, wala, nagkakawatak-watak ang lipunan at mas madali silang magpasailalim sa kaaway. Sa espiritual na aspito, ito ay paalaala na kapag iniwan natin ang Diyos sa ating buhay, nawawala ang gabay at proteksyon at nagiging mahina tayo sa harap ng tukso at problema o panlilinlang. Ang kabuuan ng talata ay nagpapakita kung gaano kahalaga talaga ang Diyos bilang ating tagapagligtas. Ang Israel ay hindi kayang iligtas ang sarili nila. Kailangan nila ang Diyos at ang kanyang mga instrumento tulad ni Deborah at Barak. Sa ating buhay, marami tayong laban na hindi natin kayang solusyonan na mag-isa. Ang sakit, pangungulila, problema sa pamilya o mga hamon ng sa ministeryo. Ito ang panahon para humingi tayo ng tulong sa ating mahal na Panginoon at manalig sa Kanya at sa Kanyang kapangyarihan. Ang ating magiging aplikasyon ay ang Canaanite oppression ay maaring simbolo ng anumang pagsubok o hamon na nagpapahirap sa ating pamilya. Pinapakita nito kapag tayo ay natatakot o nawawalan ng gabay, ang ating espiritual na buhay at pang-araw-araw na gawain ay naapektuhan. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, makakamtan natin ang lakas, tapang at karunungan upang malampasan natin ang pinakamailalim na kahirapan o takot. Kapag nakakaramdam natin ang kawalan o paghihirap, tandaan natin ang Israel noon, ang kanilang kaligtasan ay hindi sa kanilang sariling lakas, kundi sa Diyos na kumikilos sa pamamagitan ng kanyang mga tapat. Sa bawat takot at pagsubok, may Diyos na handa
handang umalalay at magbigay ng tagumpay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita na nagpapaalala na ikaw ang aming kalakasan sa panahon ng kahinaan. Tulungan mo po kaming huwag pumili ng ibang Diyos sa aming puso, kundi ikaw lamang. Patatagin mo po at ingatan ang bawat laban ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig o pakikibahagi sa programang ito, Tinapay Mula sa Langit. Patuloy po nating suportahan ang gawaing ito sa araw-araw tuwing ika-5:30 ng umaga. Maaari din nating i-share ang videong ito upang maraming maabot na mga kaluluwa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Magandang umaga po and God bless everyone.